Umuwi akong walang pasabing gabi. At ang nabunyag ko sa sarili kong bahay ang sumira sa buong pagkatao ko. Ako si Marlon, 38 taong gulang, isang nari sa Saudi Arabia sa loob ng 11 taon. 11 taon akong nakipagsapalaran sa disyerto. 11 taon ng pagtitiis sa init na umaabot ng halos 50 degree. 11 taon na hindi ko nakitang lumaki ang anak kong si Joshua. Pero tiniis ko lahat. Dahil mahal ko ang pamilya ko. Araw-araw akong gumigising ng alas 4 ng umaga para magtrabaho sa construction site. Dumudugo ang mga kamay ko sa pagbubuhat ng bakal at semento. Habang ang mga kasamahan ko ay bumibili ng bagong cellphone at mamahaling relo, ako naman ay nagtitipid. Hindi ako bumibili ng luho. Hindi ako lumalabas. Hindi ako nagbabakasyon. Lahat ng sweldo ko, ipinapadala ko sa asawa kong si Lee. Tiisin mo muna, mahal, lagi niyang sinasabi sa video call. At kapag nakaipon na tayo, magkakaroon na tayo ng magandang buhay. Sa bawat salitang iyon, lalo akong ginaganahang magtrabaho. Pagkatapos ng 11 taon, nakapagpatayo kami ng malaking bahay. Nakabili ng sasakyan. Nakabili ng 2 paupahang apartment. At nakaipon ako ng sapat para tuluyan ng umuwi. Gusto kong sorpresahin sila. Hindi ko sinabi kahit kanino ang pag-uwi ko. Iniisip ko pa noon kung paano ako tatakbo papunta sa anak ko. Kung paano kami yayakap ng mahigpit. Kung paano iiyak sa tuwa ang asawa ko. Pero hindi ko alam na ang gabing iyon ang pinakamadilim na gabi ng buhay ko. Bandang alas 10 ng gabi nang dumating ako sa subdivision. Tahimik ang paligid. Huminto ang taxi sa tapat ng bahay namin. Napangiti ako. Sa wakas kumpleto na ulit kami. Binayaran ko ang driver at dahan-dahang lumapit sa gate. Pero bigla akong natigilan. May isang itim na rally na nakaparada sa garahe. Hindi iyon sasakyan namin. Napakunot no ako. Baka bisita lang. Pero nang lumapit ako sa bintana, may narinig akong tawanan sa loob. Malakas. Masaya. Parang may selebrasyon. Napangiti pa ako. Siguro birthday party. Tahimik akong pumasok gamit ang duplicate key. Pagbukas ko ng pinto, nagyelo ang buong katawan ko. Parang huminto ang oras. Parang nawalan ako ng hangin. Parang may humawak sa puso ko at unti-unting pinisil. Doon sa dining table, nakaupo ang asawa ko. Katabi ang isang lalaking hindi ko kilala. Magkahawak sila ng kamay. At sa pagitan nila, ang anak kong si Joshua. Masaya silang nagtatawanan. Parang isang perpektong pamilya. Pero hindi ako kasama. Anong ginagawa ninyo? Napalakas ang boses ko. Biglang tumigil ang lahat. Nahulog ang kutsara ni Lee. Namutla siya. Marlon? Tumayo ang lalaki. Ano ito, sigaw ko. Nagpapaliwanag ako. Sumagot ka. Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Parang binasag ang lahat ng pangarap na binuo ko sa loob ng 11 taon. Tumayo si Joshua. Ngunit ang sinabi niya ang mas lalong sumira sa akin. Bakit ka nandito? Parang may sumuntok sa dibdib ko. Ako ang tatay mo eh. Umiling siya. Hindi. Tumingin siya sa lalaking katabi ng asawa ko. Siya ang tatay ko. Parang tumigil ang mundo. Hindi ko maramdaman ang mga paa ko. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapagsalita. Napaatras ako. Joshua, anak ni. Pero lumapit siya sa lalaki at kumapit sa braso nito. Takot ang tingin niya sa akin. Takot. Sa akin. Sa sarili niyang ama. Doon ako tuluyang bumagsak. Hindi dahil sa pagtataksil ng asawa ko, kundi dahil sa pagkawala ng anak ko. Maya-maya ay nagsalita si Lee habang umiiyak. 11 taon kang wala. Para sa inyo ang lahat ng ginawa ko. Hindi mo nakita kung paano siya lumaki. Hindi mo nakita kung paano siya magkasakit. Hindi mo nakita ang mga gabing umiiyak siya. Hindi mo nakita ang graduation niya. Hindi mo nakita ang unang medalya niya. Sunod-sunod ang luha niya. Si Eric ang nandyan sa lahat ng pagkakataon. Napatitig ako sa lalaki. Si Eric. Tahimik lang siya. Mukhang nahihiya. Mukhang guilty.
Pero naroon siya. Habang ako. Wala. Umalis ako ng gabing iyon. Hindi ako nakatulog. Magdamag akong umiiyak sa loob ng hotel. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Ako ba ang may kasalanan? Masama ba akong ama? Nasayang ba ang lahat? Sa unang pagkakataon sa buhay ko, pakiramdam ko wala na akong dahilan para mabuhay. Ngunit kinabukasan, may nangyari na hindi ko inaasahan. Tumawag si Eric. Pwede ba tayong magkita? Galit akong pumayag. Akala ko mayabang siya. Akala ko ipagmamalaki niya ang pag-agaw niya sa pamilya ko. Pero pag-upo namin sa cafe, iba ang nangyari. Diretso siyang tumingin sa akin. At sinabi niya ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Hindi ako kalaban mo. Napatawa ako ng mapait. Talaga? Umiling siya. Totoo. May inilapag siyang envelope sa mesa. Basahin mo. Binuksan ko iyon. At halos mabitawan ko. Mga medical records. Mga laboratory results. Mga hospital papers. Nakatitig ako rito ng matagal. Hindi ko maintindihan. Pagkatapos, nakita ko ang pangalan. Eric Mendoza. Diagnosis. Stage 4 pancreatic cancer. Nanlamig ako. Ano ito? Napangiti siya ng mahina. 6 na buwan na lang ang binigay sa akin ng doktor. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Tahimik siya. Napakatahimik. Samantalang ako ay hindi makapagsalita. At may isa pa akong gustong sabihin. Tumulo ang luha niya. Hinding-hindi ako naging kabit. Napatingin ako sa kanya. Ano? Magkaibigan kami ni Lee. Tinulungan ko lang sila noong wala ka. Alam kong mahal ka pa rin niya. Naguluhan ako. Pero bakit kayo magkahawak kamay? Napaluha siya. Dahil kahapon sinabi ko sa kanila na mamamatay na ako. Parang may sumabog sa utak ko. Nagpapaalam ako. Last dinner ko yon kasama sila. Natahimik ako. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Parang isa na naman akong binagsakan ng napakabigat na katotohanan. Alam mo ba kung bakit natatakot sa'yo si Joshua? Tanong niya. Umiling ako. Dahil hindi kanya kilala. Tumulo ang luha ko. At hindi niya kasalanan yon. Tahimik kaming pareho. Pero araw-araw niyang tinatanong kung kailan ka uwi. Pinagtatanggol ka niya sa mga kaklase niyang walang tatay. Pinagmamalaki ka niya. Hindi ka niya nakalimutan. Tuluyan na akong umiyak. Makalipas ang ilang linggo. Nagsimula akong bumawi. Araw-araw kong sinundo si Joshua sa school. Tinuruan ko siyang magbisikleta. Naglaro kami ng basketball. Nagkwentuhan kami hanggang madaling araw. Unti-unti. Nawala ang takot niya. Hanggang isang gabi. Niyakap niya ako. Mahigpit. Napakahigpit. Tatay Lee. Napatigil ako. Parang gusto kong umiyak agad. Sorry po. Para saan? Akala ko hindi ka nababalik. 3 buwan matapos iyon. Pumanaw si Eric. Bago siya mawala. May iniwan siyang liham para sa akin. Hanggang ngayon nasa akin pa rin yon. Isang bahagi nito ang hindi ko makalimutan. Marlon, hindi lahat ng taong nakikita mong kalaban ay tunay na kalaban. Minsan, sila pa ang tumutulong magdala ng responsibilidad na hindi mo kayang pasanin habang malayo ka. Huwag mong sayangin ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa iyo ng buhay. Ngayon, mahigit 2 taon na akong permanenteng nasa Pilipinas. Hindi na kami mayaman gaya noon. Hindi na ganoon kalaki ang kinikita ko. Pero araw-araw akong kumakain kasama ang pamilya ko. Araw-araw kong nakikita ang anak ko. Araw-araw kong naririnig ang pinakamahalagang salita sa mundo. Good morning, Tay. At doon ko naunawaan ang pinakamabigat na aral ng buhay bilang Nazi. Minsan, habang abala tayong bumubuo ng bahay para sa pamilya, unti-unti naman nating nalalayo ang ating sarili sa tahanang sinusubukan nating iligtas.